Hello, good morning po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Sa umagang ito, bigyan pansin natin ang munting devotion na magbibigay ng inspirasyon sa atin sa pamamagitan ng isang hymn. Kaya tumutok upang ma-receive ang mga blessings sa ating buhay. Ako ang inyong devotional leader, Pastor Sunny, na nagsasabing, Be happy! God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon, and in the grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lived. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lived. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon, and in the grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Maraming salamat po sa awiting makalangit. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung puso akong lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. I-bless mo ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito upang magdala ng mensahe, Panginoon, upang sa gayon
ay mapuspos ang bawat isa. Mga nanonood, nakikinig, at may sa pamuhay nila ang iyong mga salita, O Diyos. At patuloy mo silang gamitin sa ministeryo ng paglilingkod ng Panginoon. Kaya, O Lord, Ikaw ang mangalaga sa iyong abang lingkod. At nawa, bigyan mo ng kapangyarihan ng iyong mga salita. At ito'y magiging malakas, makapangyarihan. Kung bawat isa ay tatanggap sa iyong mga salita, O Diyos, at patuloy na ito'y maibahagi nila sa kanilang kapwa. Sa iyo ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Praise God. Our topic today is Because He Lives by Gloria and William J. Gaither. The United Methodist Hymnal number 364. Because He Lives, the History. Sa muli mga kapatid, isang kagalakan na ating malalaman ng kasaysayan ng isang himno na pinamagatang Because He Lives. This hymn was published in the website of the United Methodist Church by Dr. Hone. Is a professor of sacred music, Perkins School of Theology. Yan. You know, the United Methodist Hymnal editor Carlton Young says, this gospel hymn is one of the 5 most requested to be included in this hymnal based on John 14:19. Because I live, you also will live. The hymn's theme is effectively supported by a soaring melody in the refrain. Sa our text, John 14:19, it says, before long, the world will not see me anymore, but you will see me because I live, you also will live. Brothers and sisters in Christ, ang mundo, sa mga kontekstong ito, ay nangangahulugan ng hindi naniniwala sa nahulog na kalagayan ng tao. The fall of human condition. The fallen human condition. Pinangako ni Jesus na darating ang banal na Espiritu sa John 14:16. Ngunit binanggit na hindi siya makikita o makikilala ng mga hindi nananampalataya sa Kanya. Siyempre naman. Dito muli niyang binanggit na ito ang katapusan ng Kanyang presensya sa lupa sa isang anyo na makikita maging ang mga hindi naniniwala. Ang mga disipulo ay sa kabilang banda ay muling makikita si Jesus at sa lalong madaling panahon ayon sa 1:16 chapter 20 and verse 19. Yon. Madalas na iniuugnay ng Biblia ang buhay ng isang mananampalataya sa buhay ni Kristo. Nabubuhay tayo dahil siya ay nabubuhay. Ang mga may pananampalataya kay Kristo ay sinasabing, lumipat mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil lamang sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Yan, kaya nangyari yun, John 14:6. Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. So ang pangakong ito mula kay Kristo ay pinakahuling sagot sa ating mga pagkikibaka. Ang mga Kristiyano ay may garantiya ng pagtubos at pagpapanumbalik sa katapusan ng ating buhay sa lupa. So, yan. So, Christ's resurrection is the proof that those who put their faith in Him will also see victory over death. So, yung hymn po, Because He Lives, ang mga salita ay sinulat ng dalawa sa pinakamatagal na performing couples ng Kristiyanong contemporary music, sina Gloria at William J. Gaither. Ang Because He Lives ay ginawara ng pagkakilala ng Gospel Songs of the Year para sa 1974 ng Gospel Music Association at ng American Society of Composer
and publisher, ASCAP. The following background was provided to Carlon Young, preparation for the companion to the United Methodist Hymnal, 1993. And because he lives in 1971, ay sinulat sa gitna ng kaguluhan sa lipunan. May mga bantanan, digmaan at mga pagtataksil sa pambansa at personal na pagtitiwala. Ang mga pamamaslang, trapiko, droga, digmaan at nagmomonopolya sa mga headline sa gitna ng ganitong uri ng kawalan ng katiyakan. Ngunit, yon, ang Panginoon na nabuhay na magbuli na si Kristo ay umiihip sa ating mga gusot na isipan tulad ng isang malamig na simoy ng hangin sa tuyong disyerto. Hawak daw nila ni Carlton Young ang kanilang munting anak. Sa kanilang mga bisig ay naisulat nila ang "How sweet to hold our newborn baby and feel the pride and joy he gives, but greater still the calm assurance this child can face uncertain day because he lives." So the stanza 2 cited above produced some confusion in the editing process. It was not until Carlton Young researched the hymn for the compassion following the United Methodist Hymnal publication that context of stanza 2 was clarified by Dr. Young's note that it appears that the asterisk inserted for the first use of the pronoun in line 2 related to the footnote Jesus should be moved he in the last line of the stanza. Instead, the Jesus nilagay he. That's why he lives, but it is for Jesus. Si William Gaither ay tinatawag din na Bill Gaither. Began as teacher of English literature and journalism in 1959 in his hometown of Alexandria, Indiana. His future bride, Gloria Sical, taught French and English in the same high school. They started to sing together, were married in 1962. So by 1967, the couple left the teaching profession to become the full-time recording and performing artist. Gloria Gaither has authored several books since 1971, including Make Warm Noises, Rainbow Live at the Esther, Because He Lives, Decisions, A Christian Approach to Making Right Choices, and Let's Make a Memory, co-authored with Shirley Dobson. In addition to the number of popular Christian musical, the Gaithers co-edited the hymnal hymns of the Family of God in 1976. With the assistance of the late composer Fred Bock, the hymnal was being widely used, especially during the last quarter of 20th century. In addition to tours and composition, the Gaithers provide on their website. It's http://gaither.com. Inspirational devotion, interviews with the personalities in the Christian music industry, and selection from their periodical Homecoming magazine. Gaither's Studios has helped many well-known contemporary Christian artists to produce their albums, including Ray Boltz, Sandy Patty, The Cathedrals, The Tallys, Michael B. Smith, Rich Mullins, Lisa Bebel, Bob Kersley, Sheila Walsh, and Brooklyn Tabernacle Choir, Tommy Sims, Jesse Dixon, Linda Randall, Ernie Hayes,
and signature sound and Gator vocal band. Because He Lives begins with the empty grave of Easter Sunday. Stanza 2 is about hope even in uncertain days, because the singular significance of the resurrection event. Stanza 3 takes us to heaven, where we will see the lights of glory, and I'll know He lives. Jesus reigns. This gospel song has undoubtedly offered hope for many people because of its connection between the resurrection as a life worth the living. Kaya ang hymno na ito ay naging popular na Christian song, lalo na sa mga Metodista. Sana ay napagpala tayo ng hymnong ito, Because He Lives. Ayun, shout out sa lahat ng my birthdays at wedding anniversaries this Friday until Sunday. Yan. Tayo po ay manalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, i-bless mo po ang mga anak mo na nagdaraos ng birthday this Friday until Sunday, O Panginoon. Ikaw mag-ingat, magpala sa kanila at patuloy na bigyan ng maraming kaarawan ang mga nagdiriwang ng kanilang birthdays. Gayon din ng mga mag-asawa na nagse-celebrate ng wedding anniversary. Bless mo sila, O God. Pagpalain at ingatan sa kanilang buhay. Ikaw nawa ang manguna sa kanila at patuloy ng pag-ibig nila ay payabungin ng Panginoon. Upang sa gayon, nasa kanilang pagsasama ay naroon ang banal na Espiritu, ang Diyos ng mga pangyarihang sumusubaybay sa kanila sa bawat takbuhin ng kanilang buhay. Sa iyo, Lord, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ayan, kung kayo po ay napagpala, mag-subscribe, like, share, at pindutin din ang bell notification upang parati kayong updated sa mga bagong videos. Kung nais ninyong mag-donate dahil kayo ay napagpala, nariyan po ang bank accounts ng NAP UMC. Kaya kung kayo ay nagbigay, tumawag lang po sa opisina upang kayo po ay ma-recognize. Yan po, pansamantala po tayong magpapaalam at magbabalik po tayo next Friday. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny, na nagsasabing, Be happy, I love you all!